from the past few years, hindi naman sila nakatanggap ng ganitong bashing. Mas grabe ang bash nila nung panahon na nagkaroon na or gumawa ng mga issue ang mga tao na nasa likod ng social media, which is yung mga ginawa ng yung ginawa na pag-iingay ng mga grupo ni Jim Panutcha, 'di ba? Oh, 'di ba yung mga ni Jim Panutcha na nag-ingay na kesyo ganito, kesyo ganyan, kesyo ganon, na literally ang gusto lang naman talaga nila sumikat sila. Makilala sila but in a wrong way. Makilala sila para sa kanila, gusto nila makilala sila in a right way. Okay? Na nagsasabi daw di umano ng totoo. But eventually, hindi totoo lahat ng sinasabi nila. Dahil bakit po? Bakit po? Dahil lumalabas ang totoo ngayon. Am I correct? Sobra naman kasi yung iba kung makapagsalita ng hindi magaganda sa ating kapwa-tao. Mahirap ang pag-iisip at pagdaramdam sa mga salita. Correct po, Ma'am Susan Francisco. Madam Pickles, opinion ko po, minsan may mga tao na mahina or hindi malawak yung pag-intindi. Kaya nga po nandito tayo. Andito si Mamang Pickles and trying to emphasize to all of you na ito po yung sistema. Ito yung kailangan nating sundan na sistema. Para po hindi kayo madala ng inyong saloobin. Para hindi po kayo madala ng inyong damdamin na they are artists. They are artists na nagtatrabaho lamang for us na pinapasaya nila. For us na mga fans nila. Pero behind that, 'di ba? Kung ano man ang real status ng Barda is as of now is masaya sila. Masaya sila kung ano ang meron sa kanila. Kung ano ang masasabi nating tahimik na buhay nila sa likod ng camera. Kung dito pa nga lang, kung trabaho pa nga lang nila. Imagine may point yung kaibigan ko sabi niya. Imagine, Beshi. Sabi ko, ano yung Besh? Imagine, kung yung mga movie pa lang nila, yung mga projects pa lang nila, ginagawa na ng issue, what more pa yung personal na buhay nila pag nalaman ng publiko. May point di ba? May point. May point. Kaya naniniwala ako na antayin na lang natin yung right time na sila ang maglayag. Sila, kung ano man ang sabihin ng Barda, ibigay natin yon. Kasi napagtanto ko, yes, may punto yon. May tawag dito, mayroong valid yon. Valid yung pinupunto ng management. Valid yung pinupunto ng Barda, ni Barbie at ni David, na what more pa kaya yung buhay nila pag nalathala sa social media. 'Di ba? Baka hindi lang ganyan. Kung ano nga lang drama pa lang nila 'Di ba? Kung drama pa lang nga nila, arte FS pa lang 'yun Imagine that, guys. Mga kabarda, FS pa lang 'yun. What more pa kaya kung yung buhay na nila, personal na buhay nila, malathala nila. The good thing, they are not vloggers. Diba? They are not vloggers. Na time to time, ina-update yung buhay nila. Diba? Madam Pickles, dapat i-respect natin kung anong meron sila. Yes, I totally agree. Diba? Yes, both side need natin sila. Kasi narinig naman natin kay David na nasa healing process siya ng anxiety. Diba? Nasa healing process, both of them. Nasa healing process sila, to be honest. According yan mismo sa mga malalapit sa kanila.
'Di ba? Talagang dumadaan sila. Ano 'yon? Ng ano? Asan dito? Hmm. Okay na? Okay na? Na-accept ko na. Okay na ba? Ah. Kaya ako sineshare sa inyo to na pagtanto ko na i-share din kasi sa akin ng friend ko. Na napagtanto ko, tama nga naman, valid nga naman yung pinupunto, 'di ba? Kung sila nga 'di ba, gusto nila na ano, gusto nila na private yung kanilang private yung kanilang personal na buhay. Some of private things na kaya naman nilang ilabas at hindi nila ipagdadamot 'yun, 'di ba? At least antayin natin, at least may mga kaibigan sila na naglalaglag sa real status nila, sa real situation nila, na like si 'di ba? Like si Dustin, the latest of just Dustin Yu, uh, Splok, 'di ba? Dun sa event. Oh, busy si David kay Barbie. So meaning to say, 'di ba? Bakit busy si David kay Barbie? Busy kasi saan? Hindi natin alam kung talagang nakatuon yung pansin ni David kay Barbie. 'Di ba? Palaisipan din sa atin saan klase ng busy. Basta ilagay na lang natin sa utak natin na busy yung dalawa. Busy sa kung anong meron sila, 'di ba? Busy sa kung anong namamagitan sa kanila, ibigay natin 'yon, 'di ba? Dahil 'yun lamang ang free time nila. 'Yun lamang ang kanilang tawag dito. Basta ang importante alam natin Alam natin na meron namamagitan at hindi lang basta simpleng pagkakaibigan. 'Di ba? Alam na natin 'yan from the very start, 'di ba? Kaya nga tayo nandito pa rin 'di ba? Always pray na lang talaga sa barda. Respect na lang natin ang kanilang pribadong buhay. And that's their rin naman. Kaso meron talaga mga tao na hindi mapakali, na magagawa pa rin ng issue. Gusto nila ng issue kasi nga doon sila kumikita, 'di ba? Tayo naman, ang channel na to, kumikita ito sa kasiyahan. Kumikita ito sa pagde-defend kay Barbie at kay David. Kumikita ito sa pagpapasaya sa maraming tao, sa maraming supporters ng fans. So, ibang-iba tayo bilang influencer. Ibang-iba tayo. We are a good influencer. Eto kasing si Jim Panot at yung iba na kasama niya na vlogger sa nag-vlog sa TikTok or mga nagko-content ng barda, 'di ba? Na mga kasamahan nila, they are bad influencer. You know why? Hindi dahil they are really bad influencer kasi gumagawa sila ng issue na sa tingin nila na nakakabuti sa mga manonood. 'Di ba? 'Yun yung expectation nila. Pero the reality is hindi nila alam na nakakasama sa ibang tao. 'Di ba? 'Yun yung kasi baguhang vlogger pa lang yung mga 'yan
Si Jim, bago pa lang yan. Bago pa lang sa showbiz. Bago pa lang sa, bago pa lang sa industry ang ginagalawan ko for how many years. Actually, ang dami ko na naitakel ng mga good things, good vibes, topics, di ba? Pero, mas gusto ko yung mga ganito, sa totoo lang, mas gusto ko yung ganito na masaya, mas gusto ko yung may kabuluhan, yung tinatakel nating issue. Meron tayong natututunan, meron tayong nabibigyan ng panibagong pag-asa, meron tayong nabibigyan ng kasiyahan sa puso. 'Di ba? Like Barda, ganyan yung ginagawa ng Barda eh. Nagbibigay sila ng kasiyahan, nagbibigay sila ng bagong pag-asa, nagbibigay sila ng unconditional love. 'Di ba? Sa kanilang mga supporters, no, 'di ba? Ina-appreciate nila ang paghihirap ninyong lahat. To be honest, 'yun ang totoo. 'Yun ang totoo, legit. Sobrang tinetreasure ng Barda kayo. Totoo 'yan. Kahit tanungin niyo yung mga uma-attend ng mga event. Tanungin niyo si Ma'am Melanie Merced, sila Ma'am Trini Laureles, sila Mami Hermie. Sila ang presidente ng Barda Royal, ang Barda Elite. Ayan, sila Mami Lynn. Tanungin niyo yung mga yan. Sobrang na-appreciate nila tayong lahat. Sobrang na-appreciate nila yung nyo, pagmamahal nyo. Kaya sinusuklian nila yon. 'Di ba? Sinusuklian nila yon ng sapat na appreciation. At nakita nyo parang mga, 'di ba? Nakita nyo kung paano magbiroan ng mga Barda supporters together with David Licauco. 'Di ba? 'di ba? Sobrang close. Sabi nga ni David kay Mami Bangs, si Mami Bangs, Mami Hermie. Sabi niya, Mami Bangs, tingin water, 'di ba? Binila ni Mami Bangs ng water during the basketball event. 'Di ba? Ganun na nagkakaroon ng parang family attachment. 'Di ba? Nagiging isang pamilya tayo kasama ang Barda. Imagine that. Even Barbie Forteza. 'Di ba? Even Barbie Forteza na naandyan. Pag nakita niya, hahalikan niya yung mga senior citizen. 'Di ba? Kakandungin niya yung senior. Sino pa ba yung mga iba niya? Marami na siyang nakakandong na mga fans. Like tawag dito sa Barda Royal din si Mami, sino nga yun? Ma'am Melanie, si 'di ba? May hinalikan siya, may kinandong siya. Legit na gustong-gusto nila kung paano magmahal tayong mga Barda fans. 'Di ba? Take note, take note. Bawat isa sa atin nare-recognize nila. May mga natatandaan sila, to be honest. Kasi tao rin sila eh. Remember that, hindi sila robot. Tao din po sila na mayroong pakiramdam, na nagagalit, naiinis, sumasaya, nasasaktan, 'di ba? Nagiging sobrang saya, nagiging overwhelmed ng pakiramdam sa kasiyahan. 'Di ba? May emosyon na nararamdaman. They are human being like us, no? So walang kakaiba ron. Ang kakaiba lang siguro, okay, they are public figure. Public personalities. 'Di ba? 'Yun lang yung kaibahan natin sa kanila. Pero in terms of feelings, pare-parehas. Pare-parehas lang. 'Di ba? Kaya doon ako humuhugot kung paano ko iintindihin kasi ako naiinip din eh. To be honest, napapagod din ako sa pagde-defend sa mga issue na lumalabas laban sa kanila. Pero iniintindi ko kasi ganun sila eh, ganun ang Barda eh. As much as possible,
kung makakapagtimpi sila, kung makakapag-ano sila, 'di ba? Makakapag-antay sila in a right time, in a right place. What more pa kaya ako bilang isang defender, vloggers nila, 'di ba? Na mahal ko na i-promote at gustong-gusto kong i-promote ang Barda, 'di ba? So eto na ako nandito na ako eh. So kung magpapaka-arte pa ako, 'di ba? Wala rin mangyayari. So gagayahin ko na lang yung mga idol ko. Patience is the key. 'Di ba? Mag-aantay ako. 'Di ba? Kagaya ng ginagawa nila. Nag-aantay rin naman sila eh. Actually, kung project rin lang pag-uusapan, mas gusto nga nila eh na Barda lang eh. Kung sila ang tatanungin mo, okay, sige Barda tayo 1 taon. Walang problema sa kanila yun. Oo. Pero meron kasing management na kailangan sundin. Merong mga schedule, merong mga endorsement, may mga ibang offer, may mga iba't ibang trabaho na ino-offer sa kanila na they need to grab it. 'Di ba? Para sa ikayayabong ng kanilang pagiging artista. 'Di ba? Ganun 'yon mga kabarda. Kaya ako saludo ako sa mga until now na andyan kasama natin. 'Di ba? Alam nyo kung sino-sino kayo, 'di ba? Alam nyo kung sino-sino kayo at kung gaano kayo magmahal sa Barda. And from the bottom of my heart, and in behalf of Barda, in behalf of David and Barbie, maraming salamat dahil naandyan pa rin kayo no matter what happened. Ano man yung pinagdaanan nating delubyo, di ba? Sabi ko nga sa inyo, lampasan lang natin itong lahat. Mark my word, di ba? Sabi ko sa inyo, if you guys remember, mark my word, papalakpak kayo. Di ba? Sino nakaalala nun, mga kabarda, na sinabi ko sa inyo, ready ba kayo lampasan itong dilubyong darating? Malampasan nyo lang itong dilubyong darating. Oo, papalakpak kayo. Oo. Diba? Papalakpak kayo. Eto yun. Eto na yun. Oo, eto na yun. Nakikita muli natin sila. Diba? Napakasaya natin. Nakakakilig, diba? Nakakataba ng puso na hindi tayo rin pinabayaan ng Barda. Mismo sila hindi tayo pinabayaan. Diba? Kagaya ng hindi natin pagpapabaya sa kanila. Pinakita nila na lumaban tayo. Diba? Nakikita nila na lumalaban tayo. Pinakita natin na lumaban tayo. So pinakita rin nila sa atin na lumaban sila para sa atin. Na eto na kami, 'di ba? Eto na ulit kami. Hello. 'Di ba? Oh. 'Di ba nakakataba ng puso 'yun? Oh. Na nakita natin na lumaban din sila. Oh. Para sa atin. Dahil alam nila na marami pa ring nagmamahal sa Barda. 'Di ba? So, ayun mga kabarda, isang oras bago tayo matapos sa loob ng isang oras dahil 2:56 na. Meron pa po akong podcast sa isang radio station. Ayan abangan nyo po ang abangan nyo po ang The Big V or The Big Five sa kung mahilig kayo sa mga usaping politika. Meron po ayan sa radyo. Wait lang radyo. Sa Radyo Pilipinas po. Okay? Radyo Pilipinas. Nandiyan po ako minsan. Okay? Every po yan, every Saturday 5 to 7 p.m. Okay? Nagpa-podcast po kami diyan. At ngayong araw meron po ako sa Bengador podcast live. Ayan, kung gusto niyo po manood ay pwede po kayong manood doon. Usapang naman 'yon. Usapan at pagbibigay ng opinion regarding sa mga nangyayaring nakawan, regarding sa mga nangyayaring issue sa bayan.
Okay? Trust the process, ika nga ni Bibi. Yes, di ba, Ma'am Melanie? Thank you so much mga kabarda. At sinamahan nyo ako sa 2 oras. Oo, sir, Tiger 99. Ma'am Mirasol, si ano ba? Kilala nyo ba si Tiger? Ma'am Mirasol? Tropa din natin yan si Tiger 99. Tropa natin yan. Okay? Ayan, maraming salamat din po. Ayan, sa inyong mga defender. Salamat din po talaga. Kaya naiintindihan ko ang dalawa na, ayun, si Mami Maricar. Ayan, si Mami Maricar. Na mahal ng Barda. Di ba? Isa sa mga mahal ng Barda yan. Oo, kinakandong lagi ni Bibi yan. Di ba? Mami Maricar. Ayan, God bless everyone. At salamat po, dun sa mga nagpahabol ng regalo sa aking kaarawan. Okay? Maraming salamat po. God bless. At magkita-kita po tayo sa gaganapin na na Christmas party natin, okay? Sa sa Sobra Cafe Opus Mall. Okay, kung hindi pa po kayo nakapagpa-register, mag-comment po kayo sa Barda Royal Squad diyan po sa Facebook. Okay? May na po 'yon, may free food na, may mga tayo, paraffle tayong gagawin diyan, and of course may malay nyo may special guest tayo. Who knows, 'di ba? Surprise. 'Di ba? Malay nyo may mga pa-surprise diyan na hindi nyo inaasahan, 'di ba? So grab your tickets and slot now. For only 1,000 pesos at mag-e-enjoy tayong lahat diyan sa gaganapin natin na Christmas party on December 17 po 'yan, Wednesday, dahil 17 onwards, alam ko magiging busy na kayo sa paparating na Christmas. So, eto na ang tamang pagkakataon para tayo magsama-sama at makasama ang dapat makasama. So, ayun lang mga kabarda. Maraming salamat. Magla-live pa tayo mamayang gabi for another topic. Okay? At kwentuhan. Magbabalik muli ang inyong lingkod. Ito po ang mahaderang baklitang mimosa. Na miss kayo talaga. Ayan po. Ito po si Mamang Pickles. Thank you so much. And mabuhay po kayong lahat. Have a great one, everyone. I love you all.